Dexter. So, i-record ka na lang ito, no? So, dito tayo sa nibang. So, hiyano, mang nakani, chokwiga, oite, arimas. So, meron daw nakalagay na table doon sa gitna ng kwarto. Chokwiga, oite. Nibang. Kunda nano, oini. So, ning yuga, kasate, arimas. So, meron daw nakadesign na dal doon sa ibabaw ng shelves. Ganun pa rin ba? Tiburo. Okay lang din yung tiburo. Okay lang, no? Na tiburo. Yan sasambang. So, kabini. So kabini, watashi ga suki na kashi no pusota ga hatte arimasu. So, meron daw nakadikit na poster na isang paborito niyang singer. So, pusota ga hatte. Yung bang? So, pusota no yoko ni karinda ga kakite arimasu. So, meron daw nakasabit na kalendar sa gilid ng katabi ng poster. So, karinda. Yan sa gubang. Ito naman. Kakate. So, iba din yung kakate. Ibig sabihin yung kakate mo, no? Intransitive. Yan. Yung kakate is naka-intransitive. So, pag-arimas, bawal kang gagamit ng intransitive. Dapat kakite. No? Dapat transitive yung gagamitin. So, transitive yung gagamitin mo, no? Hindi intransitive. Karindaga, churuste. So, yung churuste. Ano yung churuste? Baka mali paggamit ng salita. Ito ba? Churuste. Tingnan natin. Kasi amaricho kay masen. Ay, yung hanging. Ano pala to? So, okay lang siya, sir, no? Kasi yung churusu is naka-transitive. No? Okay lang siya kasi yung churusu is naka-transitive. Yung bawal lang dito pag naka-intransitive. No? So, okay lang, no? Basta naka-transitive siya. Yan sa gubang. So, yakun ga choite chokite arimasu. Yung yung aircon daw ay naka-on. Naka-on yung aircon, no? So, chokite. Yung sa harokubang. So, madoga, yung bintana, so nakasara. So, shimete arimasu. Yung bintana nakasara. Yan sa sambang. Sumitinggo no basho to jikan wa momina ni shirashimashita ka. Nasabi mo na ba sa kanila yung oras at saka location ng meeting? Hay, mo shirashite arimasu. So, opo, nasabi ko na po. Nibang. So, okosano na may wa mo kimimashita ka.
So, nakapag-decision ka na ba kung ano yung ipapangalan doon sa bata? So, hai mo kimete arimasu. Opo, nakapag-decision na po. Sangbang. So, ikoshi no nimotsu wa mo matumimasta ka. So, nag-gathered mo na ba yung mga gamit sa paglilipat ng bahay? Hai mo matumite arimasu. Opo, nag-gathered ko na po. Yung bang? Kisetsu wa mo katatsuki ka? So, naayos mo na ba yung classroom? Hai mo katatsukite arimasu. So, opo, naayos ko na po. So, tatawag lang ako ulit mamaya sa attendance na. Kasi hindi pa na-present yung iba. Yan yung bang. So, hasta Noboroyama wa hajimete desu kara chiso o yoku mite okimasu. So, titingnan niya daw ng maayos yung mapa ngayon kasi first time niyang aakyat ng bundok bukas. Yung mite. Nibang. So, asatte no yoru aense no bochu to souji shimasu kara restauran o iyaku shite okimasu. So, magpapareserve daw siya ng restaurant in advance. Kasi kakain sila ni Butcho ng IMC company sa susunod na araw. Iyaku shite okimasu. Yung sa Sangbang, Nobimono wa pate no jikan de erizoko ni irete okimasu. Tagal niya yung Sir. Ano yung tanong? Ano yung tanong? So, may tanong ba? Walang tanong. Mute lang. Kung walang tanong na. So, nomimono wa pate no jikan made erizoko ni irete okimasu. So, ilalagay niya lang daw yung mga inumin doon sa refrigerator hanggang sa oras ng party. Yung bang, kopo ga yoguretimasu kara aratte okimasu. So, huhugasan niya daw yung cup kasi marumi. Yan sa gubang. Hasamiya. May tanong ba? Aratte. Araimas. Araimas yun. Ano yun? Yan. Araimas. Sorry. Yung Arate okimasu yun. Sorry, ano naman yung lagay. Aratte okimasu. Yung nalagay ko yung yung verb na to. Yugorete. Arate yan, arate. Yung hugasan. So, tatawag ko ulit mamaya sa attendance. Yan sa gubang. So, hasamiya, serotipo, tsukatara, moto no tokoro ni modoshite oite kudasai. So, yung gunting at saka yung scotch tape after mong gamitin, so please pakibalik sa lagayan niya.
So, modus te oite. 2番。So, kawanay hiyan no, denki wa keste oite kudasai. So, please paki-off yung ilaw doon sa mga kwarto na hindi ginagamit. Sangbang. So, kuraga tsuite maskara窓は so, shimite okimashou. So, isara natin yung bintana kasi yung cooler ay naka-on. Yung bang, Amerika e shouchusurumai ni duna junbi o shite oitara ii desu ka? So, anong klaseng paghahanda daw yung dapat niyang gagawin in advance bago siya pupunta sa Amerika for business trip? Yan sa Arokubang. So, gumi no hiwa asta nan desu ga sukun bang so daste oite mo ii desu ka? So, okay lang po ba na ilabas ko yung basura ngayong gabi in advance? Kasi bukas po yung kuha ng basura. Di bang? So, kuno tigami, kipo ga hatte arimasen kara, hatte kara daste kudasai. Itong letter na ito ay walang nakadikit na stamp. So, ipasa mo na lang yung letter na yan after mo madikitan ng stamp. Sambang. So, asoko ni eraisho ni yote ga kaite arimasu kara mite oite kudasai. So, meron pong nakasulat na schedule doon para next week. So, please tingnan mo. Arimasu deno oite. Yung bang, shikin madini kuno-kuno yondeo ka nakireba narimasen. So, kailangan niya daw basahin yung libro na yun in advance hanggang sa oras ng exam. Ito ka na lang. Go bang. So, Shinkansen no jikan o shirabete okimashou ka? Titingnan ko po ba yung oras ng Shinkansen? So, onegai shimasu. Yes, please. Ano ko bang? So, asoko ni tumatte eru kuruma. So, dari ka not ano pala to? Naka-intransitive pala yung verb. Bawal yung arimasu doon. Imasu yung gagamitin. So, asoko ni tumatte eru kuruma. So, dari ka notimasu ka? So, so dari mo notimasen. So, meron pong nakapark doon na sasakyan. So, meron po bang nakasakay doon sa sasakyan na yun? No, wala pong nakasakay doon sa sasakyan na yun. Iri, then imas, then imasen. So, 3, 4, 5, 2, 1. Then,第30課1番1、机の上に何が置いてありますか？何が置いてありますか? So, chocolate na ni nani ga oite arimasu ka? Ano daw yung nakalagay doon sa ibabaw ng table? Ni bang? 2、パスポートはどこにしまってありますか？
Pasaporto wa doko ni shimatte arimasu ka? Saan niyo po tinago yung passport niyo? Saan bang? 3、あなたの部屋の壁に何かかけてありますか？ Anata no. Nani ka? So, anata no hinokabi ni nani ka kakite arimasu ka? So, meron po bang nakasabit doon sa wall ng kwarto mo? Yung bang? 4、パーティーの前にどんな準備をしておきますか？ So, pati no may ni doon na John Bios, okimasu ka? So, anong klaseng paghahanda daw yung dapat niyang gawin sa bago yung party? Go bang? 5、外国へ行く前にどんなことをしておいたらいいですか？ So, gaikoku e ikumae ni donakoto shite oitara ii desu ka? So, anong klaseng bagay daw yung dapat niyang gawin in advance bago siya pupunta sa ibang bansa? Yan sa nibang. 2番1、この傘、誰のですか？忘れ物ですね。名前が書いてありませんか？ ここに書いてあります。佐藤さんのです。 So, tanong na babae dun sa lalaki na kanido daw yung payong. Sabi ng lalaki, parang nakalimutan yata yan na payong. Wala po bang nakasulat na pangalan dyan? So, meron pong nakasulat na Sato na pangalan. 傘に佐藤さんの名前が書いてあります。 So, meron dang nakasulat na Sato na pangalan dun sa payong. So, tama yung sagot, ano? May tanong ba? Nawala? So, nawala yung yung boses. Okay pa naman, dinig pa naman. Okay lang. Walang marinig. Okay lang po. Okay lang. Hala ko isa na. So, dito sa Niva. Ay, shoot. Ano na, may... So, yung mag-listening tayo ng music niya. Di ba, Yung sa Niva. セロテープはどこですか？あの引き出しにありませんか？ ええ、ないんです。 ここにあります。すみません。 So, wala ba, tanong ng babae, kung nasaan yung scotch tape, sabi ng lalaki, wala po ba dyan sa drawer? So, wala po wala po dito sa drawer. So, andito lang pala yung scotch tape. Sumimasen. セロテープは引き出しに入れてあります。 So, zero tape wa hikidashi ni irite arimasu. Yung scotch tape daw ay nasa drawer. So, mali yung sagot nun. Kasi wala sa drawer yung scotch tape. Sangbang. Hindi maka-join, ganun pa rin. Yung sa sangbang. 3、木曜の夜の予定は？パワー電機の森部長とお食事です。大阪ホテルのレストランを予約しておきました。
そう。ありがと Tanong ng lalaki doon sa babae kung meron ba daw siyang schedule ngayong Webes ng gabi. Sabi ng babae, opo, meron po. Kakain kami ni Moribucho. At saka nakapag-reserve na din kami na at saka nakapag-reserve na din ako ng restaurant, no. Doon sa Osaka Restaurant Hotel. Dito yung tanong, no. 男の人は木曜の夜、大阪ホテルで食事します。 So yung lalaki daw ay kakain daw ngayong Webes ng gabi kasama si Moribucho doon sa sa Osaka na restaurant. So mali yung sagot na, no? Kasi yung kakain is yung babae, hindi yung lalaki. Yun. Wala lang Yung sa yung bang? う。4、田中さん、私がしますからもう帰ってもいいですよ。はい。この資料しまっておきましょうか。まだ使いますから出しておいてください。そうですか。じゃあ失礼します。 Sabi ng lalaki doon kay Miss Tanaka na, Miss Tanaka, pwede ka na umuwi. Ako na lang po yung gagawa dyan sa mga document. So, ililigpit ko na po ba yung document? Ibabalik ko na po ba sa lagayan niya? So, wag muna. Kasi ako na lang po yung magbabalik dyan. At pwede ka na umuwi. No? 女の人は資料をしまいます。 So, una gusto wa, seryo, shimaymas. So, ibabalik na daw ng babae yung mga document doon sa lagayan niya. So, mali yung sagot, Kasi sabi ng lalaki, wag muna. So, last dito sa gubang. 5、おいしいケーキがあるからお茶でも飲まない？冷蔵庫にあったケーキ？あれもう食べてしまったけど。So, sabi ng babae dun sa lalaki na baka gusto mong kumain ng cake, merong cake dyan meron ding utsa kung gusto mong uminom. Tanong ng lalaki, yung tinutukoy mo ba na cake is yung andun sa refrigerator? So, nakain ko na po lahat. Then, nagtaka yung babae. これから冷蔵庫に入れておいたケーキを食べます。 So, kakain daw sila ng cake ngayon. Yung cake na nilagay dun sa refrigerator. So, mali yung sagot, kasi sabi ng lalaki na kainan niya lahat. Kahit mali yung sagot, Isa lang yung tama. So, 9, 13, 17, 21, 27, 4, 27, 30, 40. So, tatawagin ko yun, Tawag ko ulit sa attendance. Yung hindi lang na attendance kanina. Saglit. Salita lang, para hindi maabsenan. Ariaga, wala pa rin, Ara si Lirit. Konbanwa Sensei, present. Ay, kumbawa. Hi Santos. Wala ito, Hi Santos. Hana Satera. Present Sensei. Andyan. Ayan. Michelle Agustin. Andyan ba?
Rita Ayop. Shuhei Present po, Sensei. Valentina Peralta. Konbanwa, sir, sensei. Present, sir. Ay, kumawa. Tricia, wala ka na. Dalia Santos. So dito tayo sa ano sa 1831. Basahin ko lang din yung bukas. No? So Shikiga Hajimarimas, a ceremony begins start na. So Chokimas continue. Miskimas fine. Shikin o okimas, so take an examination. Negaku ni nyogaku shimasu, enter a university. Negaku so tsugishimasu, so graduate from a university. Kaigi ni shuseki shimasu, attend a meeting. Kyoke shimasu, so take a break, so take a rest. Renkyu, consecutive holidays. Sakubon, essay composition. Tenrankai, exhibition. Kikonshiki, wedding ceremony. Ososhiki, funeral. Shiki, ceremony. Konsha, head office. Shiteng, branch office. Kyukai, church. Daigakuen, graduate school. Dobotsoen, yunzu. Onsen, a spring spa. Okyakusang, visitor, guest, customer, client. Darika, somebody. Sonoko, place toward, direction of. Zotto, all the time. Picasso, Sir Pablo Picasso. Spanish painter. Winokuen, Ueno Park in Tokyo. Nokorimas, remain bila. Chokini, permanent. Sopotsuno, ordinary, common, usual. Intanito, internet. Mura, village. Igakang, movie theater. Iana, hateful, disagreeable. Soda, sky. Tojimas, close. Tokai, city. Kodomotachi, children. Jioni, freely. Shikaijo, all over the world. Achomarimas, gather. Ochokoshi, beautiful. Shizeng, nature. Sobarashi sa, so goodness, virtue. Kigatsukimas, so notice, become aware of. Ayan. So, wala namang tanong na din, no? So, yung walang audio, ayusin lang yung audio para ano. So, topic natin ngayon is about dun sa volitional form. Yung volitional form pala, meron siyang gamit dito, no? Iba't ibang gamit yung ano, sinasabi ng volitional form. So, unahin muna natin to kung paano mag-volitional number before natin siya alamin kung saan siya ginagamit, no? Yung sa ano sa group 1, so replace the last sounds of the mass form with the sounds in the U line of the same row and attach shift. So yung group 1 U line, then attach shift. Yan. Para magiging volitional form, no? I line to U line, then attach shift. Ichiri name.
So yung I, so may ganyan. No? Yung chi, go. Ri, hero. Ni, no. Bi, go. Mi, no. Yung ki, go. Gi, go. Yung shi, so. No? For example, no? Kaimas, bibili. Pag naka-volitional form, so ganyan na. No? Tanggalin mo. No? Tanggalin yung part niya. No? Palit yung sa taas. So yung ano, no? Yung kaimas, bibili. So ano naman yung ibig sabihin pag nakaganyan na yung verb? Ano yung meaning niya? So yun yung aalamin mamaya. No? Kung ano ibig sabihin ng volitional form kasi hanggang dito eh. Yung gamit niya. Yung sa chi, bersama na. So, machimas, magiging mato. Basta tatanggalin mo na siya, papalitan. So, kairimas, so magiging kairo. Then, shino. Asubimas, so asobo. So, yasumimas, so magiging yasumo. Ikimas, so magiging iku. Isugimas, so magiging isugo. So, hanasimas, magiging hanaso. Wala namang tanong dun sa ano, no? Group 1 kung paano mag-volitional ng verb. So, yung sa group 2, so attach you to the must form. So, yung must, maging iyo lang. And ang tabi mas, kakain, so magiging tabiyo. So, naka-ano na? Naka-volitional form na. So, ganun din sa mga special yung gagawin. Kanang karimas, so karyo. Wala namang tanong dun sa group to, no? Then yung sa group 3, so yung shimas, magiging siyo. Then yung kimas, so magiging kuyo. No? Then yung ano, kimas, magiging kuyo. Por sa ano? Being kisimas, so mag-aaral. So being kyosyo. So naka-volitional na yung verb. Special nga lang yung kimas sa group 3. Kasi ganito yung volitional niya. Magiging kuyo. No? So yung tanong dito, saan ba ginagamit yung ano, volitional? Saan siya ginagamit? No? Yung gamit niya. So how to use the volitional form? So in plain style sentences, so the volitional form is used instead of masyo. So in plain style sentences, ano lang pala, naka plain style lang pala sa masyo, no? Basta mo lang. Being si masyo. So mag-aral tayo. Pag naka plain style siya, so being curious, mag-aral tayo din. Ito sa ano na sa N5 yung isa. Puntahan natin na.
Yung sa ano, sa unified, yung ano, yung pattern na to. Yung verb masyo. Anong chotto yasumi masyo, no? So this expression is used when the speaker is positively inviting the listener to do something with the speaker. No? So Nihongo o Benkyou shimashou. Mag-aral tayo ng Nihongo. Ito pag naka plain style, no? So Nihongo o Benkyou shiyou, no? Ito so plain style isa. Isa naman naka polite style. No? Isang example lang. Jikan ga arimasen kara so taxi de ikimashou. So mag-taxi na lang tayo kasi wala na tayong oras. Ito polite style. Pag naka plain style, no? Gagamit ka lang ng volitional form, no? So yung plain style ng ikimashou, yung sa group 1, so iko, no? Ito pala naka-polite, arimasen, so gawin mo din itong naka-plain style. Jikan ga nai kara taxi de iko, no? Kapag naka-plain style siya, no? Isang example lang. Mo 12時ですから so昼ご飯o so tabimashou. So kain na tayo ng lunch kasi 12 na. So kain na tayo ng lunch kasi 12 na, no? Pag naka-plain style, so yung tabimashou group 2, no? So may ganyan, tabiyo, no? Naka-plain style lang, no? Ito naka-polite to. Ito isa noun, so yung des maging da, no? So moji neji dakara hiraguhan o tabiyo, no? So yun yung yun yung isang punto ng paggamit ng volitional. Kaya na yasumu. Ano lang yun Hai yasumimashou, no? Pag naka-plain style. Isa pang punto na paggamit ng volitional is yung nasa lesson 14. Yung part na yan. Yung nag-offer ka ng pabor, no? Ito pula ito eh. Ito kasi yung sa isa. Yung sa lesson 6, sign 5, no? Isa ay nasa lesson 14 in 5 din. Ganito yung pattern, no? Sa verb mas pamashou ka, shall I. Sa verb mas form, then mashou ka. Yung shall I. So for example, no? So nimotsu o mochimashou ka? So okay lang po ba na ako na lang po ang magdala sa luggage nyo? Sampulan muna. Sampulan natin, no? Sampulan muna natin yung polite nga. So, Tichiday mashou ka? Okay lang po ba? So, okay lang po ba na
tulungan ko na po kayo. Isa. Okay lang po ba na tatawag para sa inyo? So, okay lang po ba natatawag ko ng taxi para sa inyo? No? Ito ano siya, naka-polite na. So, polite form. Pag naka-plain form pala, so volitional form pala yung ginagamit. No? Yung plain style pala dyan, so volitional form pala yung ginagamit. No? Ano? Tichiday Mashuka. So ito group 1. Pag group 1, bilong sa eyeline, so nakaganyan. Tichidaw ka. Ayan. So tichidaw ka. Ano yun yung sa taas, yun. Tichiday Mashuka. Pag naka-plain style pa siya, so tichidaw ka. No? So gano'n sa dalawa. So yung mochimas. So group 1, so nakaganyan siya. Moto ka. So nimotsu moto ka. So taxi yubu ka. So naka plain style lang. Pag naka plain style, kumbaga wala yung po. Naka not polite, no? Yan. May isang Sokoshi Yasumoka. So ano lang yun Sokoshi Yasumimasho ka. Nakaganyan. Sampulan natin ng polite na na naka-negative. Chotto yasumimasen ka? So okay lang po ba na magpahinga tayo saglit? So kai yasumimasho. Sige, magpahinga tayo. Plain style. So ito. So, yasumoka. Chotto yasumoka. Okay lang ba na magpahinga tayo saglit? Yasumo. Sige, magpahinga tayo. Yasumo. Yan. Siya. Yasumo. No? So, walang tanong sa sa dalawang punto ng paggamit ng volitional. Yung naka-let's at saka yung sa lesson 14 sa N5. No? Hindi lang ito yung punto, no? Yung paggamit ng volitional. Kasi yung sa baba, naka-volitional dito So, verb volitional form to omotimasu. So, dapat makita din natin yung pinagkaiba ng ng tatlo nito. Pinaka-ganito. So, plain form to omoimasu. So, verb volitional form to, then omoimasu din. Ito So, I think that. Ito, ganun din. I think that then. So, ganun din yung I think that then. No? Yung isa nga lang, nasa in 5. Ito yung topic natin, hindi
Yung dalawa. Ito is, ano na eh. I think that then. Isa nasa lesson 21. Pag naka-plain form, pag sinasabing to umoimasu, no? Ito yung ibig niyan sabihin. I think that pag sinasabing to umoimasu, no? Ito ano din eh. To umoimasu. Magkapareha lang, no? Dito lang sila magkaiba, no? Isa naka-plain form, yung isa naka-volitional. Pag sinasabi kasi to umoimasu, ito yung meaning niya. I think that, no? Ito, I think that din. So, magkapareha lang, no? Yung nakatipon sa ganoon din, I think that din, no? So, ito yung ano, no? Ito yung ibig. Yung gamit na ano, I think that na to. So, the sentence pattern is used to express what the speaker is thinking of doing. Ano ba ito? So, speaker is thinking of doing. Ganon din yung isa. Yan. Speaker is thinking of doing din. No? Pero yung sa in 5, kung anong klaseng I think that, no? Yung sa conjecture. Yung sa opinion. No? Ito sa conjecture. Then opinion. Yeah. So for example, no, sa ano muna, sa in 5 muna, no. Ito ginagamitan ng verb. So ito naman ginagamitan na ano, na adjective at saka ng noun, no. For example, no. So I think na pupunta si Mr. Tanaka bukas sa Tokyo. So hasta Tanaka-san wa so Tokyo e iku to omoimasu. Ayan. Or I think na nakauwi na si Mr. Santos. So Santos-san wa so mo kaita to omoimasu. Naka-plain form to omoimasu. So I think na si Teresa natulog na. No? Teresa-san wa monita to omoimasu. Yung sa sa conjecture, no? Last example sa conjecture, no? So I think na hindi mag-aaral ng Nihongo si Mr. Juan. So Juan-san wa Nihongo o benkyou shinai to omoimasu. Yun sa naman, opinion, ginagamitan ng adjective at saka ng noun. So kuno ka bang wa takai to omoimasu. So I think mahal po itong bag na ito. No? Ito naka-adjective. Pero walang adjective din sa naka-volitional. Verb lang yun. Or I think na mayaman po ang tao na yun. So to wa? Okanimuchi. Okanimuchi da to omoimasu. Yan. Yung noun at saka to omoimasu. Yan. Pagdating dito sa sa isa, plain form to omoimasu. Ay yung volitional form to omoimasu. Speaker is thinking of doing. Yan. So I think na pupunta, no? Pag nilagyan mo siya na ako, no? I think na pupunta ko bukas sa Tokyo. Ano yun eh? Yung salitang ako. Yung speaker eh.
no? Pag yung pinalit mo doon sa kay Mr. Tanaka, ikaw, so bawal na yung ano doon. Bawal na yung naka-dictionary form doon. So yung verb, yung sentence na yan, so mali na pag nakaganyan. So watashi wa sa Tokyo iko to omoimasu. Mali na tong sentence ito, no? Bakit mali? Kasi yung verb, so hindi siya naka-volitional, no? Kung gusto mo itama yung sentence na yan, so yung verb na yan, gawin mo lang siyang volitional, no? Then naging tama na. So watashi wa Tokyo iko to omoimasu. Yung naging tama na. Kasi naka-volitional na yung verb. Isa-isa lang. I think na uuwi ako sa Pilipinas sa next year. So watashi wa may rainen. Yan. So rainen. So watashi wa Philippine so kaero to omoimasu. Ano na to? Yung salita na yan. So speaker is thinking of doing. Yung planong gawin ng speaker. Yung planong gawin ng ako. Ano yun eh? Yung ako dyan yung speaker. No? Pero pag pag nakaganito. I think nauwi si Mr. Santos. So yun yung papalitan mo na naman yung yung verb na yan na naka-dictionary form, no? Doon sila magkaiba, no? Pag si Mr. Santos yung pinalit mo. Kasi si Mr. Santos, no? Hindi naman speaker yun, si Mr. Santos, no? Si Mr. Santos hindi siya speaker. Pag hindi siya speaker dito, so papalitan mo yung verb na naka-dictionary form lang, no? Okay na. So rainen, so Santos san wa Philippine kaero to omoimasu. Magkaiba yung isa naka-volitional, isa naka-dictionary form lang. Pag hindi ikaw, so dictionary form. So I think bibili ako ng sasakyan. So watashi wa kuruma o sukau to omoimasu. Last is So I think mag-aaral ako ng Nihongo. So Nihongo o benkyou shiyo to omoimasu. So Nihongo o benkyou shiyo to omoimasu. Basta basta ikaw yung nakalagay dyan, speaker. So ano yun? Naka-volitional yung verb. No? So anong tanong no? Yung sa part na to, din, naka-speaker is thinking and doing. Kaya lang yung paliwanag yan dito. Yung paliwanag pala na to, speaker is thinking of doing. Yung ikaw yung yung nakagayon. I'm going Ikaw ako. Hindi bang tao? I'm going to the bank now. I think pupunta ko sa bangko ngayon. No? Kasi thinking yun. Yung sa to omotimasu naman. So verb volitional form to omotimasu so implies that the speaker decision was made some time ago. Pag naka to omotimasu pala. Yan. So speaker decision so was made some time ago. Yung pinagkaiba ng dalawa, no? Pag yung verb na to, nakaganyan. Pag nakaganyan yung verb, no?
So, naging ganito yung meaning niya. Speaker decision was made some time ago. Kumbaga, nakagano. Naisip ko na po. Ilagay natin yung salita na to. Nakapag-decision, no? Na po ako. So, nakapag-decision na po ako na pupunta ako bukas sa Tokyo. Kumbaga, naisip na niya. Ito, wala pang wala pang decision yung isa. Kasi minsan masabi natin na siguro na pupunta ko bukas sa Tokyo. Wala pang decision. Iniisip niya pa lang dito. So, nakapag-decision na po ako na pupunta ko bukas sa Tokyo. So, hasta watashi wa Tokyo iku to omottemasu. Kumbaga, naisip ko na po. O napag-isipan ko na po. No? Napupunta ako bukas sa Tokyo. May decision na siya dan sa sinabi niya. No? Speaker decision was made some time ago. No? Yung salita na to, I'm thinking going to the beach at the weekend. Pag sundin mo yung sinasabi dyan. So, meron na siyang decision yun sa salita na yan. Kung napag-isipan na niya. Isang example na. So, example na yan. Pag to omottemasu yan, no? So, watashi wa kuruma to omottemasu, no? So nakapag-decision na po ako, no? So nakapag-decision na po ako na bibili ako ng sasakyan, no? So, watashi wa kuruma to omottemasu. Kumbaga, naisip na niya. Last example yan. So, watashi wa So, rainen watashi wa kikon shiyou to omottemasu. Nakapag-decision na ba ako? O naisip niya na magpapakasal na pa ako so next year. No? Iba yung salitang siguro. Ibang salitang ganyan. Siguro magpapakasal na po ako next year. Kasi pag ganyan lang, wala pang decision, iniisip pa lang, so yun yung omoimasu. So, rainen watashi wa kikon shiyou to omoimasu. So, yun yung sa pinagkaiba ng to omottemasu at saka omoimasu. Yung sa to omottemasu, yung note doon sa baba. So, verb volitional form to omottemasu can be used to express a third person's will or intention. No? Pwede pala sa third person to. Kanina, so bawal yung third person, no? Pag naka-omoimasu lang, pag naka-to omottemasu pala siya, so pwede. No? Yung kanina, so, I think so, balikan ko na. So, I think napupunta ko bukas sa Tokyo. So, hasta watashi wa Tokyo iku to omoimasu. Pero bawal mong gamitin yung yung omoimasu sa third person. No?
Yung salitang umoimasu, no? Bawal siya sa third person. Pero pag naka-verb tipong umotimasu, so pwede. No? So pwede siya, no? Ayan. So I think, no? Napupunta si Mr. Tanaka. So, ayan. Pag no? Pag nakaganyan siya. So, pag nakaganyan siya, yan. So, ano na to? Third person na to, no? Yung yung salitang to umoimasu, bawal siya sa third person. Pero pag salitang to umotimasu, so pwede siya sa third person. Yan sa third person to no? Yan sa isa. So, hasta Tanaka-san wa Tokyo iku to omotimasu. Parang lang. Third person yung isa. So, kare wa gaikuko de hataraku to omotimasu. So, he is thinking of working in a foreign country. So, naka-bullet na siya pero pwede siya sa third person. Kasi kasi naka-verb tipo mima siya. No? Ito yung decision was made some time ago. No? Naisip na po niya. Or nakapag-decision na po siya. Nakapag-decision na po si Mr. Tanaka na pupunta siya sa Tokyo. So, bukas. So, hasta Tanaka-san wa Tokyo iku to omotimasu. Nakapag-decision na po si Mr. Tanaka na pupunta siya sa Tokyo bukas, no? Meron palang sinabi doon sa in 5, no? Na ganito. Sa lesson 13. Yung tides. Yung tides, so cannot be used to describe the third person's desire, no? Bawal naman siyang gamitin yung yung tides sa third person. Balikan ko lang yung lesson 13, no? Yung sa tides, persona. So, watashi wa so nihon so ikitai desu. Gusto ko pong pumunta sa Japan. Pero pag ganito, gusto po ni Mr. Santos, no, na pumunta sa Japan. So, Santos-san wa so nihon na so ikitai desu. Ito mali pala ito, no? Kasi yung tides, so bawal siyang gamitin sa third person. No? Yung tides, no? Bawal siya sa third person. Kung yung tides, bawal siya sa third person. No? Ito. Kung bawal to sa third person, yung tides, ano yung dapat na gagamitin? Ito yun. No? Kasi yung verbal sinal from to omotimasu can be used to express a third person's will, intention, or something person's desire, no? Pag pala, no? Third person's will, intention, or something desire ng third person, to omotimasu pala yung ginagamit doon. Hindi yung tides, no? Yung naisip na po ni Mr. Santos na pupunta siya sa Japan, no? Nakaganyan lang. To omotimasu. Santos-san wa nihon iku to omotimasu. So, gusto ni Mr. Santos na pumunta sa Japan. So, may decision na siya doon na gusto niya pumunta sa Japan.
nakapag-decision na po si Mr. Santos na na pupunta siya sa Japan. So yun yung gagamitin pag third person. So wala nang tanong na sa last example lang sa third person. So nakapag-decision na po si Mr. Santos na uwi siya sa for example sa Tokyo, sa next week. So Santosさんは来週東京へ帰ろうと思っています。Huwag ka lang gumamit ng huwag ka lang gumamit ng third person pag yung verb mo pag yung verb na to naka ganyan lang. Umoimas. So walang walang third person dito. Pag yung verb is naka volitional, Pwede kang gumamit ng to umoimas pag yung verb hindi siya naka volitional. Pag naka volitional, bawal na to sa third person. Kundi ganito na. To umotimas. So wala nang tanong doon sa gamit ng volitional. So dito tayo sa tsumore desu. So verb dictionary from tomorrow days is used to express the speaker's intention of doing something. So and verb na from tomorrow days is used to express the speaker's intention of not doing something. Yung naka dictionary form. So intention of doing something. Yung verb na form naman. So intention of not doing something. Kumbaga sa madaling sabi so planong gawin. Ayan, yung isa. So walang planong gawin. For example, So plano ko pong So plano ko pong mag-take ng exam. JLPT exam. So ngayong December, or sa ganyan. So kotoshi no. So Junigatsu ni. So JLPT Shikin o. So okeru tomorrow desu. So wala nang kinalaman dito yung yung naka-volitional, naka-dictionary form na yung verb Yan. Okeru tomorrow desu. Para lang sa mas madaling maintindihan. Ikimasu. Pupunta. Ikut tomorrow desu. So planong pumunta. Isa kaimas bibili pag nakaganyan. Ikaw tomorrow desu. So planong planong bumili. Klase sa kikonshimasu. So magpapakasal. Kikonsuru tomorrow desu. So planong magpakasal. So plano ko pong
bumili ng sasakyan. So, plano ko pong bumili ng sasakyan. So, ngayong ngayong taon. So, Kotoshi, so, Kuruma o kau tsumuri desu, no? That's it, no? So, plano ko pong pumunta bukas sa Tokyo. So, hasta Tokyo iku tsumuri desu. Kaya example, ano? So, kone kaite mo jodo o tsuzokeru tsumuri desu. So when even when I go back to my country, I'll continue with my judo. Ibig sabihin, kahit makauwi na siya sa bansa niya, so plano niya pa rin ipagpatuloy yung judo niya. So plano niya pa rin ipagpatuloy, no, yung judo niya. Kahit makakauwi na siya sa bansa niya, no? Yun sa sa naka-uniform. Ito yung planong hindi na gawin. So, hasta kara tabako suwanai tsumuri desu. So, I determine not to smoke from tomorrow. Ilagay yung example sa libro. So, hasta kara wa so tabako suwanai tsumuri desu. So, plano ko pong hindi na gagawin, no? So, plano ko pong hindi na ako maninigarilyo, no? So, bukas. Yeah. So, I determine not to smoke from tomorrow. O plano niyang hindi na gawin, no? So, plano ko pong hindi na ako maninigarilyo simula bukas. Kasi ibig sabihin ng uniform. So, intention of not doing something, plano na hindi mo na gawin, no? Isang ba? Wala pa akong plano, umuwi sa Pilipinas so this year. So, Kotoshi, so Philippine, so kairanai tsumuri desu. Wala pa akong planong bumili ng sasakyan. So, kuruma o so kawanai tsumuri desu. Iba din yung naka ganito lang. Yung walang tsumuri. Kairanai desu. Kotoshi Philippine kairanai desu. Kasi ito yung meaning, no? So, hindi po ako uuwi sa Pilipinas this year, no? Iba din yung naka-volitional, no? Ilagay yun, no? Iba yun, no? Ilagay yung tatlo para klaro lang yung pinagkaiba ng tatlo. Plano po pong bumili ng sasakyan ngayong taon, no? Iba din yung ganitong salita, no? So, Kotoshi kuruma o kaimasu. So, bibili po ako ng sasakyan. So, ngayong taon, pag nakaganyan, kauto omotimasu. Kotoshi kuruma o kauto omotimasu. So, nakapag-decision na po ako na bibili ako ng sasakyan. So, ngayong taon, magkaiba yung tatlo. Pag tsumuri, so plano ko pong gawin. Pag naka-volitional form, so nakapag-decision na po ako. Something iba siya, no? Doon sa plano.
Yung sa isa nun, bibili po ng sasakyan yung taon. So, kotoshi, kurumao, kaimasu. Iba yun ano? Iba yung sinasabi na plano kaysa bibili lang diretso. So, yun yung ano, pinagkaiba ng pag may tsumori. So, intention of doing something. Sa madaling sabi, planong gawin. May ano kasi dito sa ano sa baba. Yung pinagkaiba ng tomotimas dun sa tsumori des. Yung sa mas madaling maintindihan kung yung pinagkaiba ng ano. Sa mas madaling maintindihan kung yung pinagkaiba ng dalawa. Yung example na yan. So, tsumori planong gawin. Pag pag naka-abolitional, no? Pag naka-abolitional naman, so ano na yun? Decision was made some time ago. Kumbaga, nakapag-decision na siya dito sa isa, no? Nakapag-decision na po ako. So wala namang tanong na no, sa tsumori. So dito tayo sa sa Yutei, yung bang. Pero almost 10 na din pala. Mag-break time muna tayo ng 10 minutes kasi almost 10 na din pala. So 45 ngayon, so balik tayo na 55. I-stop ko lang to, balik tayo ng 55.